Eksklusibong ibinahagi sa News 5 ng isa nating kababayan ang video ng napasukan niyang scam farm sa Myanmar at kung paano sila ikinukulong sa compound. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. August 2024 nang lumipad pa Thailand ang OFW na si Mimi. Pero ang call center employer na inaplayan niya, bigla siyang dinala sa isang scam farm sa Myanmar. Sa unang tingin, para lang itong simpleng subdivision. Pero ang mga two-story na bahay na yan, mga villa umano ng kanilang mga big boss na Chinese. Ang 7-story building naman na ito, ang opisina nila Mimi, kung saan ginagawa ang iba't ibang uri ng online pambubudol. Sa kagustuhan makauwi sa Pilipinas, sinubukang humingi ng tulong ni Mimi sa kapwa Pinoy sa loob ng scam farm. Pero imbis na tulungan, nilaglag siya at ginawa ng kwento. Gumawa po siya ng kwento sa boss namin. Tapos po, nagtitinda daw po kami ng drug sa office, tapos kinulong po kami. 3 araw kinulong si Mimi sa loob din mismo ng scam compound. Sa kulungan, walang ibang gamit bukod sa isang kutsyon, unan at galon na nagsisilbing ihian nila Mimi. Nitong Miyerkules, nakabalik na ng bansa si Mimi kasama ang higit 100 pang Pinoy na nasagip ng salakayin ng mga otoridad ng scam farm. Pero di gaya ni Mimi, patuloy naman sa paghingi ng saklolo si Paula para ma-rescue ang kapatidin niya sa Myanmar. Sabi po niya, hirap na po sila doon. Tapos yung mga kasama po niya doon. Kasi may isa po silang kasama doon, nahuli po na gumagamit ng IG. Ayun po, pinarusahan po, pinagpapalo daw po. Marami daw pong pasa. Sabi ng police attaché ng Pilipinas sa Thailand, nasa 200 pa ang mga Pinoy na kailangang i-rescue sa Myanmar. Pero may isa raw silang malaking problema. Pinapalitan na raw sila ng ibang pangalan. Nag-assume sila, pina-assume ng Myanmar name. Meron talaga, no, Colonel, na ayaw talagang umuwi. So willing sila to change their names. Yeah. Yung iba napilitan. O karamihan napilitan kasi siguro sa takot nila. Sa ngayon, binabantayan na ng mga otoridad ang Golden Triangle na pinamumugaran ng mga scam farm. Sakop nito ang northeastern part ng Myanmar, Thailand, Laos, pati China at Vietnam. Posible raw na maglipat-lipat lang ang mga ito, bit-bit ang ilang Pinoy scam farm workers. Diyan din nanggagaling ang drugs. Kung saan may scamming, mayroong drugs. Sa huling datos na hawak ng Philippine Police Attaché sa Bangkok, higit 60 Pilipinong scam farm workers pa ang inaasahang uuwi sa susunod na linggo. May ilang Pilipino na rin umano ang nagbayad ng 40,000 baht o 67,000 pesos sa ilang bangkero upang maitawid sila sa ilog ng Myanmar pabalik ng Thailand. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawit, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.